Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inuutusan ko kayo, gayon na rin ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng matuwid na pananalita. Gagawin niyang mabuti ang inyong mga gawain at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga Muslim ay namumuhay sa pamagitan ng pagsisikap ng kanilang mga gawain, pananalita at mga damdamin ay matuwid na ito ay naayon lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit sa panahon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay lumalaganap ang isang uri ng salita na napakatindi o napakamasahol sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na halos madurog ang langit dahil sa tindi nito. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ard wa takhirrul jibal, na halos mapunit o madurog ang langit dahil sa salita na ito. At gayon din, halos magiwahiwalay ang lupa at gumuho ang mga bundok dahil sa salitang ito, anna da'aw lirrahmani walada. Nang salita na ito na tinutukoy ay ang pagpapanggap ng mga tao o ang kanilang pag-angkin na ang maawain na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak. Na kaninang umaga lamang, mga ilang oras ang nakalipas, ay may naganap na isang malakas na paglindol sa Batangas. At ang paglindol na ito ay mahina pa kung iahambing sa kung ano ang karapat-dapat sa mga tao dahil sa kanilang pag-angkin ng araw di umano na ito ay araw ng kapanganakan ng anak ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay hindi kumikilala kay Jesus o kay Isa alayhis salam bilang anak ng Diyos dahil hindi kailangan ng Diyos na magkaroon ng anak dahil siya ay buhay na walang kamatayan at siya ang tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilikha. Subalit, ang mga hindi Muslim, lalong-lalo na mga Kristiyano, dahil ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Jesus at hindi natin siya kinikilala bilang Diyos na nagkatawang tao o anak ng Diyos, inakala nila ng mga Muslim ay lumalapastangan kay Isa alayhis salam. Na tuwinang tayo ay nagbabahagi ng ating katuruan, sila ay kunwaring nasasaktan o kunwaring nagmamalasakit sa propeta na kanilang sinasamba na sa katotohanan ay hindi naman talaga minamahal, bagkus ay kanilang nilalapastangan. Sila ang mga tunay na tampalasan, sila ang mga tunay na bastos, sila ang mga tunay na hindi gumagalang kay Isa alayhis salam dahil kahit kailan hindi naman inangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Hindi inangkin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Hindi niya inangkin na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Bagkus ang mga katuruan nito ay mga katuruan ng tao na ginaya lamang sa mga pagano, na ginaya sa mga Romano, na sila ay naniniwala sa mga Diyos na napakarami, mga Diyos na nagkakaroon ng anak, mga Diyos na nag-aaway-away, mga Diyos na nagpapatayan, mga Diyos na sinasamba ng mga tao para sa iba't iba nilang uri ng pangangailangan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay marapat na higit na manindigan sa mga panahon na tulad nito dahil tayo ang nasa katotohanan. Hindi natin kailangan na ikompromiso ang ating relihiyon na tayo ay makikisali sa kanilang mga pagdiriwang o kahit babati man lamang sa dakilang munkar na ito o sa malaking munkar na ito. Dahil ang kasamaan na ito, katulad ng tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kasamaan na magdudulot na ang langit ay mawawasak, ang lupa ay mabibiyak, at ang mga bundok ay madudurog. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ang tunay na nagmamahal, gumagalang at nagmamalasakit kay Isa alayhis salam. Dahil tayong mga Muslim
Hindi natin iginuguhit si Isa alayhi salam sa iba't ibang mga wangis na hindi naman talaga niya wangis. Katulad ng ginagawa ng mga hindi Muslim na inilalarawan siya bilang taong payat, negro o kung ano-ano pang mga katangian na hindi marapat para sa kanya. Nang iba sa kanila, sila ay gumuguhit ng mga larawan na di umano si Isa alayhi salam ay nagbabasketball, nagmamaneho ng jeep, at ang iba pa ay nagbawangis kay Isa alayhi salam, kay Hesukristo, na siya di umano'y bakla, waliyadu billah. Na ang mga sinasabi nila ay kasing sama ng ibinubulong sa kanila ni Satanas, na naghahangad mula noong una pang panahon na ililigaw niya ang mga tao sa pamagitan ng iba't ibang mga kaparaanan, katulad ng huwad na kabanalan na ipinakakalat ng mga hindi mananampalataya sa paniniwala nila na si Jesus ay Diyos na marapat nilang sambahin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay gumagalang at nagmamahal kay Isa alayhi salam dahil ito ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Muslim ay mas malapit kay Jesucristo kaysa sa sino pa mang tao dahil tayo ang tunay na nagsasabuhay ng katuruan niya nung siya ay nabubuhay pa bilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At patunay dito ang isa sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Sino man daw ang sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa at walang katambal, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At sino mang sumaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Isa ibn Maryam abdullahi wa rasuluh. At sino mang sumaksi na si Jesus na anak ni Maria ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at kanyang salita na ibinaling kay Birheng Maria. Nang ibig sabihin ng salita na ito ay ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kun, na mangyari. Na tinutukoy dito ay ang pagdadalang tao ni Birheng Maria, na ang kanyang ipagdadalang tao o ipagbubuntis ay si Jesus. Itong salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na kun, mangyari, fayakun, at ito ay nangyari nga. Si Isa alayhi salam, ang kanyang mahimalang kapanganakan ay hindi nangangahulugan ng kanyang pagiging banal o karapat-dapat na sasambahin, bagkus ito ay nagpapatunay lamang ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu may yasha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumilikha sa anumang kanyang naisin, wa yakhluqu kayfa yasha. At siya ay lumilikha sa paano pa mang paraan niya naisin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, kung nanaisin niya ang iba't ibang mga paraan na sa pamagitan nito ay lilitaw ang tao, ay kayang gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga tao na ito nasisibol mula sa iba't ibang mga kaparaanan na ito ay hindi magiging Diyos na tulad niya dahil sila ay mga nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagiging mahimala sa kanilang mga pagkakalikha ay walang ibig sabihin kundi ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung sila ay namamangha na si Isa alayhi salam o si Jesus ay ipinanganak na walang ama, bakit hindi sila namamangha sa pagkakalikha kay Adam alayhi salam? Kay Adan, ang kauna-unahang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng walang ina at walang ama. Kung titingnan natin kung ito ang sukatan ng kabanalan ng isang tao na siya ay may tuturing na Diyos, mas dapat na may turing na Diyos si Adan. Gayun din sa pagpapatuloy sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Isa alayhi salam, siya nga ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaling kay Maria na siya ay magbuntis. Waruhong minhu, na si Isa alayhi salam, siya ay espiritu na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin nito, hindi siya si Allah. Dahil si Allah, hindi siya tao, hindi siya espiritu, hindi siya kaluluwa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad na anuman sa kanyang mga nilikha. At gayon din karugtong nito, sino mang sumaksi, wa annal jannata haq, wan nara haq. Sino mang sumaksi na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo,
adkhalahullahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Sino mang sumaksi sa mga ito, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pagiging propeta ni Isa alaihi salam, at sa pagiging totoo ng paraiso at impyerno, sila ay ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ayon sa kung anong kanilang mga ginawa. Na tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sakaling aabutan man sila ng kamatayan matapos na sila ay magsyahada, at ito ay kanilang sinambit ng taus-puso at nauunawaan nila ang kahulugan nito, sila ay karapat dapat na makapasok sa paraiso kahit sa bisa lamang ng kanilang mga mabuting nagawa. Dahil ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay bumubura sa anumang kasamaan o kasalanan na nagawa ng tao nang siya ay hindi pa mananampalataya. At dahil dito, maaari pang ang mga kasalanan na ito ay mai-convert tungo sa mga mabubuting gawain ayon sa paliwanag ng ating mga scholar. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Isa alayhi salam ay malinaw na sugo lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang mahimalang kapanganakan ay hindi patunay na siya ay Diyos na marapat nating sambahin. Sa kabilang dako naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga himala ni Isa alayhi salam ay hindi rin batayan ng kanyang kabanalan upang ituturing natin siya na Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala o Diyos na nagkatawang tao. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Isa alayhi salam nang siya ay nabubuhay pa at nangangaral, sinabi niya sa mga tao, "Anni akhlaqu lakum minat tini kahayatit tayr, fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidnillah." Na isa sa mga himala na ginawa ni Isa alayhi salam nang siya ay nabubuhay pa, ay gumawa siya sa pamagitan ng putik ng hugis ng ibon, at ito ay inihipan niya. At sinabi niya na ito ay magiging tunay na ibon, biidnillah, sa pahintulot, sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin, ang mga himala ay naganap sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dahil sa kanyang sariling kapangyarihan. At kasunod nito, sinabi niya, wa ubri'ul akma wal abras, na siya ay magpapagaling daw ng mga bulag at mga kitungin, wa uhyil mauta biidnillah, at siya ay bubuhay ng patay sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito ay malinaw na mga bagay na ito na ipinagmamalaki ng mga pastor, ng mga pari at ng mga panatikong mga Kristiyano na di umano ay mga batayan sa pagiging Diyos ni Jesus, ay walang anumang dala na patunay ang mga ito, liban na lamang na ang mga ito ay nagpapatunay sa kanyang mensahe na siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng iba pang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga himala, ito ay binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta upang patunayan ang kanilang pagiging tunay na propeta. Dahil ang mga tunay na propeta, sila ay nakikilala sa pamagitan ng kanilang mga kasulatan na daladala at mga himala nila na ipinapakita sa mga tao na hindi kayang tapatan ng mga tao. Kaya ang mga nagpapakilala mga propeta sa panahon natin ngayon, na daladala nila ang iba't iba nilang pangalan ng kanilang mga simbahan, sila ay hindi mga tunay na mga propeta dahil nasaan ang kanilang mga himala na ginawa nila sa ngalan ng Panginoon o sa kapangyarihan ng Panginoon, at nasaan ang kasulatan na daladala nila upang ipangaral sa mga tao. Kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang himala ay batayan upang sasambahin natin ang sino mang propeta, bakit walang sumasamba kay Noah na siya ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang himala na siya ay makakagagawa ng barko sa ibabaw ng bundok, sa kabila ng wala naman siyang kaalaman sa paggawa ng barko, na hindi naman siya marine engineer at hindi naman siya nagkaroon ng mga kagamitan upang mabuo ito. Gayun din, kung himala ang batayan ng pagsamba ng tao sa propeta, bakit walang sumasamba kay Moises na siya ay mas maraming mga himala na nagawa kung tutuusin, dahil siya sa laki ng kanyang mga himala na hinati niya ang dagat, siya ay nagdulot
na ang kanyang tungkod ay maging ahas at ang buong ilog ay maging dugo at iba't iba pang mga himala, bakit walang sumasamba kay Moises sa kabila ng mga ito? Ang ibig sabihin, ang doktrina ng pagsamba kay Jesus ay isang doktrina na hindi doktrina ng mga propeta. Dahil walang sino mang propeta ang nangaral sa mga tao, liban lamang na ang ipinangaral nila ay ang sumamba kay Allah. Walang sino man sa mga propeta ang nangaral na sambahin sila o gawin silang mga Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Isa alayhi salam ay tatanggi sa lahat ng uri ng pagsamba o pagdakila na gagawin ng mga tao sa Kanya. At ang mga ito ay itatanggi ni Isa alayhi salam ng matinding pagtanggi. Unang-una sa Kanyang pangalawang pagbabalik, itatanggi ni Isa alayhi salam o ni Jesus ang pagsamba sa Kanya o ang Kanyang pagiging Diyos sa pamagitan ng pagbali sa krus na ginawang simbolo ng mga tao sa Kanyang kabanalan na di umano siya ay naipako sa krus bilang Diyos na nagkatawang tao o anak ng Diyos para sa kasalanan ng sanlibutan, lalong-lalo na sa minana nating kasalanan kina Adan at Eva. Mga doktrina na pawang walang katotohanan dahil si Isa alayhi salam mismo ang magtatakwil sa doktrina na ito, na pasisinungalingan niya ito sa kanyang pagbabalik. Gayun din, sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang second coming of Christ na ipinagmamalaki ng mga Kristiyano na inaakala nila na sa pagbalik ni Hesus Kristo ay siya ay darating sa kanila bilang Kristiyano, siya ay darating sa kanila bilang Muslim na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pasisinungalingan niya ang mga katuruan na ipinangaral ng mga tao tungkol sa kanyang kabanalan, at kabilang na rin dito ang pagpatay niya sa mga baboy pagbalik niya. Na ang baboy, malinaw na ito ay binawal ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa lumang tipan, subalit ito ay ginawang halal. Ito ay pinahintulutan ng mga pastor at mga pare in the name of Jesus kuno, samantalang wala namang kinalaman na kahit na ano dito si Hesus Kristo, dahil siya ay kinuha na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na ginawa nilang pinahintulutan ang baboy na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon din sa kanyang pagbabalik ay pawawalang bisa ni Jesus ang pagbabayad ng jizya ng mga Kristiyano. Ang ibig sabihin nito, pipilitin niya ang mga Kristiyano na maging mga Muslim, maging mga mananampalataya, dahil pawawalang saysay nga niya ang pagsamba sa Kanya at iba pang mga pagsasabatas na isinagawa sa Kanyang pangalan. Na si Isa alayhi salam, ang Kanyang pagbabalik ay hindi upang maging Kristiyano, bagkus upang ipatupad ang Islam bilang relihiyon ng mga propeta. Kaya ang pagbabalik ni Isa alayhi salam sa second coming of Christ, ito ay hindi tagumpay para sa mga Kristiyano, bagkus ito ay tagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay tagumpay ng mga Muslim. At sa isa pang pagkakataon na itatakwil ni Isa alayhi salam ang pagsamba sa Kanya, ito ay kapag nakaharap na ni Isa alayhi salam si Allah subhanahu wa ta'ala doon sa araw ng paghuhukom. At tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Jesus na anak ni Maria, inutusan mo ba ang mga tao na sambahin ka at ang iyong ina bilang mga Diyos liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tatanungin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan mo ba ang mga tao na ituring ka na Diyos na nagkatawang tao o anak ng Diyos o pangatlo sa tatlong persona at iba pa? Ang itutugon dito ni Isa alayhi salam ay matalino at napakalinaw. Sasabihin niya, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li ilm. Na luwalhati sa iyo, hindi marapat para sa akin na ako ay magsasabi ng anumang bagay na wala akong nalalaman tungkol dito.
In kuntu qultuhu, kung ako man ay nagsabi nito, faqad alimta, ay tiyak na nalaman mo na ito. Ta'lamu ma fi nafsi, nalalaman mo kung ano ang nasa aking sarili, wala a'lamu ma fi nafsik, subalit hindi ko nalalaman kung ano ang nasa iyong sarili. O Allah, innaka anta alimul guyub, tunay na ikaw ang nakababatid, ang nakaalam sa mga naliligid. Na sinabi ito ni Isa alayhis salam, o sasabihin niya ito sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, dahil itatanggi niya na inutusan niya ang mga tao na sumamba sa kanya. Gayun din ang kanyang ina na si Maria, na ginawang katambal ng mga tao sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ng mga tao, sila di umano ay gumagawa ng himala sa ngalan ni Jesus o ni Maria. Nagpapagaling ng may sakit sa ngalan ni Jesus at ni Maria. Sila ay nanguhula sa ngalan ni Jesus at ni Maria. At ang iba pa nga ay nangkukulam sa ngalan ni Jesus at ni Maria. At ang ito ay mga walang katotohanan, dahil mismong si Isa alayhis salam ang magtatakwil sa ganitong mga katuruan. At ito ay ipababatid lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng nalalaman na niya ang tungkol dito, ipababatid niya ito sa mga tao sa harap nila sa araw ng paghuhukom, liikamatil hujjah, upang ipakita ang patunay na si Isa alayhis salam ay hindi marapat na sambahin, na walang saysay ang anumang uri ng pagsamba sa kanya, at ang pagsamba ay nananatiling dalisay lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng nag-iisa at walang katambal at wala ng iba.